Again, they are just a victim of their own paranoia, no? Dahil niisip nga nila na akala yata nila ang barko natin na Teresa Magbanua will be just like another BFP Sierra Madre Ayungin. Overacting ang China kaya hinaharas ang mga barko ng Pilipinas na nagtatangkang lumapit sa Sabina o Escoda Shoal. Ito ang pananaw ng Philippine Coast Guard sa sunod-sunod na insidente ng pambubuli ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We can only assume, no, na ang objective ng China dito is ma-prevent ang BFAR vessel from getting near the Escoda Shoal. Dahil naniniwala nga sila na ang intensyon ng deployment natin ng Teresa Magbanua ay mas tumagal, magkaroon na tayong temporary forward base dito sa Escoda. So their intention is to make sure na hindi tayo magiging successful dito. Sa post ni Commodore J. Tariela sa social media platform X, sinabi nito na imahinasyon lamang ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina Shoal o tinatawag nilang Shanbinjiao na malinaw namang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan ay niya kaya gusto ng China na umalis ang puwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng iligal na aktibidad doon na nakakasira sa kalikasan. Kahapon, araw ng Linggo, kinuyog ng Chinese vessels ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papalapit sa Sabina Shoal para magsagawa ng humanitarian mission. Ilang beses binangga ang BFAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Dahil lahat ng maritime forces na nandoon, except the PLA Navy vessel, ay nagtulong-tulong para harasin ang barko natin. No? Kaya nung sinabi ko, there are like 5 China Coast Guard, even the Chinese Maritime Militia, participated in doing the dangerous maneuver na to the point of nearly colliding with the BFAR vessel. Makikita rin sa video ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may inilagay sila sa unahang bahagi na siya namang direktang pinambangga sa BRP Datu Sanday. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Well, hindi naman siya angkla, no? Meron siya talagang device na nilagay dun sa unahan na intended siguro nga for ramming, for whatever barko na mababangga nila, it would have a much more significant damage. Ayon kay Tariela, ang ilan sa mga barkong kumuyog sa BFAR ay siya rin nakaengkwentro ng PCG vessels na BRP Cape Engaño at BRP Bagakay, kung saan nag-iwan ng malaking structural damage sa dalawang barko. Paniwala ng PCG, intensyon ng China na ipakitang kaya nilang banggain ang mga barko ng Pilipinas para huwag makalapit sa inaangkin nilang bahura sa Escoda. Well, I don't think na inuubos as their objective, no? Ang tanging masasabi lamang natin dito is that the Chinese government never really hesitate to use itong direct ramming to damage their vessels. So I think that's only secondary na sabihin ang objective nila is ubusin ang barko natin. Samantala, kinundi na naman ng international community ang panibagong pandadahas ng China laban sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang mapanganib, labag sa batas at agresibong aksyon ng China ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong sakay ng BFAR vessel. Tiniyak rin ng US official na mananatiling matatag ang suporta ng Amerika sa Pilipinas na tinawag nitong kaibigan. Sa pahayag naman ng envoy ng Japan, sinabi ni Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na hindi katanggap-tanggap na pangyayari ang insidenteng ito sa Sabina Shoal. Aniya, hindi dapat itolerate ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon at lumalabag sa freedom of navigation. Sinabi rin ng Japanese envoy na dapat magibabaw ang pagsunod sa rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador Luc Beron ng European Union ang ginawa ng China. Nirerespetuan niya ng EU ang pagsunod sa international law gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa PCG, pauwi na ngayon sa home port nito sa Bataan ng BFAR vessel na BRP Datu Sanday. Nasa ligtas naman umanong kalagayan ang lahat ng sakay ng barko. Nagkaroon ito ng structural damage pero aalamin pa kung gaano kalaki ang tinamo nitong pinsala.
effectively, no, our B4 vessel has sustained structural damage. But as to the extent of it and how significant the damage is, we have yet to evaluate it as pagdating nito sa puerto niya sa Bataan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.